higit sa lahat, kilalanin natin si Judas. Si Judas po, hindi po ito yung nagpatiwakal. At hindi rin ito yung kapatid ni James na isa sa mga apostles. Si Judas Tadeo. Hindi rin ito si Judas Iscariote. Kundi ito yung Judas na kapatid sa laman po ng ating Panginoon Kristo, which nung sila po ay mga bata pa, sila yung mga opositors ng ating Panginoon Kristo. At sila yung mga hindi naniniwala kasi kapatid nga nila sa laman, lagi nilang kasama. Pero nung nakita nila yung lahat ng mga pangyayari na saksihan nila, yung kaganapan ng buhay ng ating Panginoon Kristo, dito po sila nagsimulang manalig at ito nga, gumawa po sila ng sulat. Yung akala nila ng dati, kapatid lang nila sa laman, nung masaksihan niya kung ano yung mga kaganapan sa buhay ng ating Panginoon Kristo, hanggang sa kamatayan sa cross at sa kanyang muling pagkabuhay, iba na po yung kanilang, o iba na nag-iba po yung kanyang pagpapahalaga sa ating Panginoon. Kaya, kung titingnan natin, sabi niya, itaas lang natin sa verse 3. Sabi niya, Beloved, when I gave all diligence to write up unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. At sabi niya, for there are certain men crept in and unawares, who were before old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God unto lasciviousness and denying the only Lord. Ito na po yung kapahayagan niya. Itinatanggi nila yung iisang Diyos, the only Lord God, ang isang Panginoong Diyos, and our Lord Jesus Christ. Alam niyo sa ibang salin yan, ang Sangha Christian CSB, ano bang kalimutan ko yung version na yan. Ang nakalagay dyan, the only God, the only Master, the only Lord, and walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang tinutukoy dyan maliban sa ating Panginoong Jesucristo, which before, ang sabi niya, ikaw, huwag mo na kaming pagsabihan ng ganyan kasi kilala ka naman namin. Ipangaral mo na lang sa iba yung mga gusto mong ipangaral. Pero now, nung makita niya ang kadakilaan kung sino talaga yung Diyos o sino talaga yung akala nila kapatid lang nila sa laman o half-brother nila, ay isa palang Diyos na totoo. At siya nag-iisang Panginoon, iisang Master, at iisang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Now, sa ganitong mga pamamahal, ganitong mga katayuan mga kapatid, marami po sa atin ngayon ligto po pagdating po sa pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat maraming pagkakataon na gustong ihayag ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang sarili. Pero, pinipigilan niya sapagkat wala po sa panahon. Minsan, naglalakbay o naglalakad yung kanyang sila ng kanyang mga alagad. Naisipan na ating Panginoon Kristo na dalhin po yung kanyang I think Peter, James, and John. Dinala niya sa ibabaw po ng bundok. Now, sa bundok na yun, chapter 17 po ng Matthew, verse 1, chapter 17, verse 1. Ang pamagal po ng ating mensahe na nais po natin talakayin sa tanghaling ito ay tungkol sa paghatol ng Panginoon, the
judgment of God. Ito po yung ating pero bago ang lahat, bago natin ipagpatuloy, pag-usapan kung ano yung kanyang hatol, kilalanin muna natin yung tagahatol. Now, sa 17 po ng Matthew, verse 1, sabi po dito, after 6 days, Jesus taken Peter, James, and John, ayun na, nabanggit ko nga kanina, and John his brother, and bringing them up into the high mountain apart. Parang ano ito eh, parang wawa. Yung dalawang bundok na maghiwalay. High mountain apart. Dinala po siya sa ganong uri ng bundok. Idinila po ng ating Yesu Kristo yung tatlo. And pagdating po nila sa taas, nagsimula pong mag-transfigure ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nag-iba yung kanyang anyo. Gusto nga ipakita ng ating Panginoon kung sino talaga siya. Doon sa kanyang one of his favorite disciple is John. Pero ang talagang inatasan niya talagang manguna sa mga apostoles, walang iba kundi si Apostle Peter. Now, itong tatlong ito, magkapatid na John at saka James at saka si Pedro, nakita nila nung magpalit po ng anyong ating Yesu Kristo, and his face did shine as the sun. Yung kanyang mukha, hindi mo matingnan. Kasi kung subukan yung titigan yung araw, kapag masyadong yung sinag, talagang sasakit yung mata mo. Hindi nila matingnan ng pero nakita nila parang araw yung description nila doon sa mukha ng ating Panginoong Hesus. And his raiment was white as the light. Talagang parang nakikita na ng sinag. At gano'n naman talaga gano'n talaga ang totoong description ng ating Panginoong Diyos. He was the light. At sa Kanya po wala pong makakaagaw na dilim kapag ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagpapahayag. Now, nung makita nila ito, and behold, there appeared unto them Moses and Elijah talking with him. Ibig sabihin, ipinapakita na yung mga nakikipag-usap kay Moses, kung bigay ng batas kay Moses, yung nag-utos kay Elijah, yung nakipag-usap kay Elijah, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo in the olden times. Yun nga lang, sa panahong ito, na sa panahong iyaon, ay nagkatawang tao ngayong Diyos. Kaya tama lang yung sinasabi mo ni St. John, and in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Kaya nung panahon ng mga apostoles, ipinapangaral talaga siya bilang anak sapagkat he has to save his people. Ipinangaral siya bilang anak, bilang flesh. Ibig sabihin ng anak kasi, pagdating sa Panginoong Diyos, hindi po yung katulad natin. Na kapag ako ama, anak ko si Josea, parang dalawa kaming identity. Pero sa Diyos, ibig sabihin ng anak, naging laman ang Diyos na nagbigay sa atin ng pag-asa at nagbigay sa atin ng buhay. Kaya nga, doon sa panahon na hindi pa kilala ni Jude ang ating Panginoon Kristo, akala niya flesh to flesh, laman sa laman, magkamag-anak sila, magkapatid sila. Pero nung makita niya ang kaganapan ng lahat, tiniis lahat ng ating Panginoon Kristo, lahat ng hirap at pasakit, na para sana sa atin, sapagkat tayo yung mga nagkasala, para sa kanila noon, sa panahon na yon, sapagkat sila yung, alam nila sila yung maraming pagkakamali. Pero ang ating Panginoon Hesus, tiniis lahat ng hirap, para yung lahat ng kasalanan ng sanlibutan, hindi lang sa kanila, pati sa atin ngayon, ay makovered po ng kanyang saving grace. Kaya masaksyan ito ni James, sabi ni James, this is the only Lord God. Ito ang nag-iisang Panginoong Diyos, the only Master, the only Savior, the only potentate, the only sovereign sa ibang salin. Walang iba kundi si Jesus Christ. Now, bakit ko niya sinimulan sa ganitong pangangaral? Sapagkat marami po ang kumukontra dito. Dito na po nagsisimula yung kanyang sinasabi niya na darating ang judgment, lahat ng hindi kumikilala
Yesu Cristo na ito talaga siya, will face the judgment of God. Kaya nga sabi niya dito, kung babaybagin natin, sabi niya sa talatang 5, and will therefore put you in remembrance. Itong kapagkakilanlan na ito. Pakibasa ka sa Tagalog yan. Sapagkat hindi nakakapasok sa inyo sa mga ng tao ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Binabaluktot nila ang kagandahang aral tungkol sa upang bigyan ng katwiran ng kanilang sariling gusto, yung kanilang kahalayan ng kanilang laman. Ayaw nilang kilalanin si Yesu Cristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa ayaw nilang kilalanin ng ating Yesu Cristo, ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon. And remember that the Lord our God is one Lord. Walang ibang Panginoon at walang ibang Diyos kundi ang Diyos na luminga po ng Israel. Sige, tuloy. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Sige. Kahit naalala ninyo ang lahat ng ito, nais ko pa rin ipaalala sa inyo na matapos niligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Egypto, pinuksan niya ang mga taong hindi na nanalo sa kanya. Okay, ito'y paalala lang hanggang sa ngayon, mga kapatid. Pagkatandaan ninyo, lahat ng masamang gawa, bagamat ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga sabi niya, alalahanin niyo ang bansang Israel kung anong nangyari sa kanila. Kung paano nila sinalansan at paano sila pinarusahan ng Diyos. Alalahanin niyo si Lot. Alalahanin niyo yung bayan ng Israel kung paano sila nagdusa dahil po sa kanilang mga maling gawa. At maging ang mga anghel sa langit, binanggit po ni Judas. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi na napili sa kanilang dating kalagayan. Okay, hindi sila nanatili sa dati nilang kalagayan. Saan sila napunta? Sige. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan, kaya sila ginapos ng Diyos na hindi mapapatid, ng talikhala at ibinilanggo sa puso ng kadiliman. Okay, tuloy. Hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom. Judgment. Pagkatapos po ng lahat ng pangyaring ito, paghukom ng Diyos, anong nangyari sa kanila? Then, ano pa? Binanggit ang Sodom at Gomorrah. Sige, tuloy. Alalahanin din ninyo na ang Sodom at Gomorrah at mga karating ng Sol ay nilulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman. Kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di namamatay bilang babala sa lahat. Praise God. Ano pa? Sige pa. Ganyan din ang mga taong ito dahil sa kanilang mga pangitayin at dinudunisan nila ang kanilang sariling katawan. Hinahamak nila ang kapangyarihan ng Diyos at pinalain ang mararangal na anghel, ay mariringal na anghel. Sige lang. Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel nang makipagtalo siya sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moises ay hindi nahangas gumamit ng paglapastangan. Ang tanging sinabi niya ay parusahan ganawa ng Panginoon. Praise God. Walang karapatan ang sino man, maging anghel o tao na niligtas ng Diyos, na magsalita ng hindi magandang salita laban sa kanyang kapwa-tao. Kahit ano pa man ang ginawa niyan, ipasa natin sa Diyos sapagkat ang Diyos ang siyang maghuhukom ng lahat ng tao. Pero tayong lahat, we are under subjection, na sa ilalim tayo ng pamamahala. Once na hindi po tayo naging matapat na mga anak ng Diyos, remember these people. Kahit anghel po, mga kapatid, walang pong sinisino ang ating Panginoong Diyos. Once na hindi ka nasumpungan, na sumusunod sa kanyang kalooban, ipinapaalala po ni Apostol. Hindi siya Apostol, pinapaalala po ni Judas na meron kang kalalagyan. Meron kang kalalagyan pagdating ng araw na ibibigay na ng Diyos yung kanyang paghatol. Wala pa sa ngayon, mga kapatid. Sabihin natin kuminsan, bakit marami namang mga pastor dyan na masalbay na hindi naman pinaparusahan ng Panginoong Diyos? Wala pa kasi yung judgment.
Wala pa kasi ang judgment ngayon. We are under grace. Yung mga pangyayaring ito, mga kapatid, sabi ng mga hatol na ito ng Panginoon, it is not, hindi po ito hatol ng Panginoon Diyos. Abangan nyo ang kanyang magiging hatol at kahindik-hindik yan. Huwag niyong pangarapin na mapunta sa paghatol ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang hatol ng Panginoon na hindi po kanais-nais yan sa mga taong ayaw sumunod sa kanyang katwiran at sa kanyang kabanalan. Pero habang tayo ngayon, sabi niya, maraming mga lingkod ng Panginoon Diyos. Sabi nga ni Apostol Pedro, naligtas na sana sila sa kanilang pagkakilala sa ating Kristo Kristo. Pero kapag ang kanilang buhay ay parang parang ulap na walang dalang ulan. Alam niyo ba yung ulap na walang dalang ulan? Nakakita na ba kayo nun? Ha? Bawa meron kayo nakitang ulap na ganyan. Paano? Baka ulan na. Pero dahil nga hindi nga yan, natatangay po ng hangin. Hanggang sa tuluyang ng lusaw, hindi po nagiging ulan. Maraming mga lingkod ng Panginoon Diyos, ganito po ang turing ng ating Panginoon sa kanila. Sabi nga, pakituloy, praise God. Na siya namang magpapahamak sa kanila. 11. Kaawa-awa sila, makilakilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ng Cain. Tulad ni Balaam, hindi sila nag-atubiling gumawa ng kapalitan dahil lamang sa sarap. Okay, tingnan muna natin. Kilala niyo si Cain? Kilala niyo si Cain? Sabi po nila, si Cain po ay anak ng demonyo. Totoo ba yun, mga kapatid? At sabi nga ng mga intense believers, si Cain daw ay bunga ng pagsisiping nila ni Eva at saka ng serpent. Pero wala po sa ayos yun, mga kapatid. Maliwanag po na sinasabi po ng Biblia, Genesis 4:1, nagsiping po si Eva at saka si Adan. At ang nagiging bunga po ay si Cain. At ang sabi doon, dahil biniyaan po ng anak na lalaki, nagpasalamat po si Eva. Kaya tinawag niyang Cain sapagkat ibinigay daw na ito sa kanya ng Diyos. Pakibasa nga yan para just to clarify. Kasi may mga aral na ganito, mga kapatid. Si Cain po ay anak ng demonyo. Pakibasa. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa bilang dalang tao. Nag-isinilang ang kanyang pangalan na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya ipinangalan niya. Okay. Sa tulong ni Yahweh, ibig sabihin, galing sa Diyos yan. Hindi po yan anak ng demonyo. Bakit po siya nabanggit na nagiging parang anak at tinatawag na anak ng demonyo si Cain? Sapagkat sa kanyang gawa, sa kanyang ugali. Pero per se, as a human, siya po ay bunga ng pagsisiping nila Adan at saka ni Eva at niloob ng Diyos na lumabas po ang batang yan. Kaya walang ibang pasalamatan yan kundi ang Diyos. Okay? Ito'y si Cain ay anak ng Diyos. Nung maghandog po sila, pareho silang anak. Si Abel, anak ni ng Panginoon Diyos. Anak ni ng Panginoon si Cain. Pero nung maghandog sila, yung handog ni Cain hindi tinanggap, yung handog ni Abel ang tinanggap. Ngayon nagtampo si Cain, at ang sabi ng Panginoon Diyos, bakit kanya ang mukha mo? Hindi mo ba naisip na kapag tama sana yung ginawa mo, tatanggapin ko rin naman yan eh. Ano bakit hindi tinanggap si Cain? Sapagkat mali yung kanyang paghandog sa Diyos. Hindi siya naghandog sa Panginoon ng choice ng kanyang pinagpakuran. Parang tayo kung minsan, kapag naghandog tayo sa Panginoon Diyos, yung mga barya-barya, pinipili natin yung pinakamaliit. Lagi tayo nanghihinayang.
Amen? Lagi tayo nanghihinayang. Pero kung tayo magbigay sa Diyos, dapat yung choice, yung pinakamagandang ibigay natin for God to receive what we are offering. Ano man yan, kapag buhay ang inihagam mo, you have to make your life the best of it. Kailangan mo ang buhay mo ay maihandog mo sa Diyos sa paraang karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon para ito'y kanyang matanggap. Pero kung basta-basta na, total na naiintindihan naman ng Diyos eh. Mga kapatid, it is not. Hindi po ganyan ang itinuturo sa atin. Ipinapaalala po ni Judas, mayroong darating na judgment. Tingnan nyo ang mga taong ito ang nangyari sa kanila. Sa kanilang mga pagwawalang bahala, sa kanilang hindi pagkakilala sa Diyos na kanila pong tanging pag-asa sa buhay nila. Anong nangyari sa kanila? Kahit mga anghel, bago malikha ang tao, mga kapatid, billions of years na siguro kasama ng Diyos ang kanyang mga anghel, nagawa pa rin mag-rebelde po ni Lucifer. May nagtanong sa akin yan eh. Sabi niya, yung anak ko yata yung nagtanong nito eh. Bakit nagawa pa rin Lucifer na mag-rebelde samantalang kasama na niya ang Diyos? Eh wala naman ako may sagot ng tama, mga kapatid. Hindi ko rin naman alam talaga kung anong dahilan. Eh sabi ko, pagka nakita kayo, tanungin mo. Sabi ko, pag nakita kayo, tanungin mo. Sa akin ko anong kasalanan ko dyan? Praise God. Now, ito yung mga mga kapatid, na walang sinisino dito, walang pinipili. Pero ang pakiusap lagi ng Diyos, sumunod ka. Magpasakop ka, mamuhay ka, ayon sa kanyang katwiran at sa kanyang kalooban. Sapagkat may darating na paghatol, at ang paghatol na yan hindi mo gugustuhin kung wala ka sa kanyang piling. Now, binanggit ang mga anghel. At marami ngayong mga pastor kung magsalita. Meron nga akong nakikilala pastor dyan, na kapag nagsalita, kapag nagmura sa kanyang mga kapwa o mga manggagawa din, ganun na lamang mga kapatid. Pero ang katwiran niya ay ang Panginoong Hesus din naman nagsabi, mga hayop kayo. Mga lahing kayo ng gulubong. Eh, yun yung katwiran. Pero alam niyo mga kapatid, binigyan mo ng katwiran po ni Judas. Kahit anghel hindi nga nagsalita ng hindi maganda. Anghel na, sa katayuan natin at ang anghel, sino ang mas mataas? Sino ang mas mataas? Sabi po ng Bible, ibinaba lang tayo ng kunti sa mga anghel. Mataas pa rin sila. Mataas pa rin sila. Ibinaba lang tayo ng kunti. Pero mahalaga tayo sa paningin ng Diyos kapag tayo po ay inari niya mga anak. Bagamat mas mababa tayo ng kunti sa mga anghel, pero isang araw, pagsasamahin niya yung mga anghel doon sa kanyang kaharian at tayong mag-iniligtas dito sa lupa. That is the main goal of the Lord Jesus Christ, na isang araw, pagsasamahin niya yung mga nilikha niya sa langit at yung mga iniligtas niya dito sa lupa, pagsasamahin niya sa isang lugar. Tama ba yun? 1:10 po ng Ephesians. At yun ang napakagandang plano ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid, that will surpass lahat ng mga karangyaan po dito sa lupa. Wala pong kwenta compared po doon sa inihandang kaharian ng ating Panginoon Diyos para sa ating lahat. Kaya yung sabi kanina, makontento ka. The only thing na dapat mong gawin sa buhay mo, sapagkat mas malaking dihamak ang buhay o mas marangyang dihamak ang buhay na inihanda sa iyo ng Panginoon Diyos pagdating ng panahon.
Kaya nga, nanood kami nung isang araw. Yung Christian yun eh, si Doug Kramer, saka si Chiska, yung mag-asawa. Yung Christian yun. Pero nakakalula yung, parang hindi ko gusto yung kanilang lifestyle. Kung napanood nyo sa YouTube, grabe yung kanilang bahay, mga kapatid. Grabe, parang ipinoportray, parang ang nakikita, ang nararamdaman ko, parang ipinagyayabang eh. Dahil daw sa kanilang pagiging tapat sa Diyos, kaya ibinigay sa kanila yung ganung uri ng pamumuhay. Kaya laging magpasalamat sa Diyos. Paano yung mga wala? Di ba? Para bang kawawa yung pagdating sa atin, paano naman tayo? Compared to their life. Di ba? Para bang ating isipin mo, parang hindi naman siguro kami talaga tapat sa Diyos, ganito na lang ang buhay namin talaga. Parang nagkakaroon ng comparison, which hindi magandang magiging sa isang Kristiyano. Bakit mo kailangan i-broadcast? Pasalamat ka sa Diyos kung binigyan ka ganyan, pero dapat mas maganda, mas marami kang maitulong sa iyong kapwa tao sapagkat sagana ka. Amen? Marami kang magagawa. Paano na lang tayo? Paano na lang yung mga isang kahit isang tuka? Paano na lang yung tuka kahit wala namang tinutuka? Pero nagiging tapat sa Diyos at patuloy na naglilingkod sa Diyos. Kaya sa buhay na ito mga kapatid, mahirap makikipag-compete. Mahirap makipag-compete. Ang tanging pwede na lang natin magawa, alalahanin natin kung ano yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Alalahanin natin kung ano yung magiging outcome doon sa mga hindi kumikilala sa Panginoong Diyos. Ang sabi nga ni Judas, maraming gumagawa niyan. Ano pa? Sige, pakituloy. Anong verse na tayo? Yet, sa 9, yet Michael, the archangel, when contending with the devil, katunggalin na niya, demonyo na, mga kapatid. Demonyo na, dati nilang kasama, magkarap sila, ang pangyaring ito kasi, pinag-agawan nila yung katawan ni Moses. Alam niyo si Moses po mga kapatid, nung siya po ay kinuha ng Panginoong Diyos, yung kanyang katawan po ay hindi na po nakita. Mismo ang Panginoong Diyos ang siyang naglibing sa kanya. Pero yung kanyang katawan lupa po, parang sa hindi po alam ng mga tao, pinag-agawan po na siguro ang layunin ng devil, gamitin yung katawang lupa ni Moses, baka pwedeng magmulto ito at magsalita kung ano, parang sa ngayon na mayroong nagmumulto, pinag-agawan na. Siyempre, hindi mo naman mananalo si Lucifer kay Archangel, Michael. Pero nung kanilang pag-agawan dun sa katawang lupa ni Moses, hindi man lang nagsalita ng masamang salita si Michael. Ang sabi na lang niya, parusahan ka sana ng Diyos sa ginagawa. Which is true. Wala namang ibang magbigay ng tamang judgment kundi ang Diyos. Hindi, wala sa tao. Kaya kung sabihin mo, mga go kayo! Mga ina nyo! Hindi mo dapat. Hindi dapat. Kasi wala tayong karapatan na magsabing ganyan sa ating kapwa. Pero ginawang upang bibigyan. Ginagawang para na lang pangkaraniwang salita na hindi dapat magmula sa bibig ng isang mananampalataya. Amen? Amen? Kung meron man tayong masabi sa ating kapwa-tao na alam natin hindi tama yung kanyang ginagawa, mag-ingat ka, kapatid. May parusa ang Diyos sa lahat ng maling gawa. Pero yung pagsabihan mo siya ng hindi tama, na parang lumalabas na ikaw yung tama at siya yung mali, hindi dapat. Hindi tayo, sabi nga ni Santiago, hindi tayo yung tagahatol.
tayo yung tagatupad lang ng batas. Kaya dito po, magituloy. Ano pa yung mga dapat nating tingnan? Then, Ngunit pinalapastangan na ng mga taong ito ang anumang hindi na nauunawaan. praise God, malaya ang taong lumapastangan sa kanilang kapwa-tao pagsasalita ng masasakit laban sa kanilang kapwa nang hindi nila iniisip ang kanilang ginagawa. Sige, Sila ay tulad ng mga hayop na sinusunod lamang. kapag ganito ang ating ugali, para lang tayong mga hayop nang sinusunod yung sarili nilang instinct. Hayop kasi yan eh. Parang si Tanya, kinagat si nanay. Kahit anong bait ni Tanya, parang ano ka na, yung bang tawag yan? Tiwala ka na. Huwag kang basta magtitiwala, hayop yan eh. Amen? Hayop yan. Baga dumating yung pagiging hayop niya na patay ka. Di ba? Nangyari nga. Ay ganito rin mo yung mga tao na hayop. Kahit anong pagkita mong mabuti sa isang tao, asal hayop, hayop pa rin ang magiging ganti niyan sa iyo. Kasi hayop siya. Praise God. Hayop kasi siya. Hayop kasi yung ugali niya. Sige, pakiulit nga yan. Ngunit pinalapastangan ng mga taong ito ang anumang hindi na nauunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop na sinusunod lamang ang kanilang damdamin. Praise Sila God. lamang magpapahamak sa kanila. Kung anong naramdaman nila, sinusunod nila. Hindi nila iniisip na sila po ay mga anak ng Diyos, na dapat mayroong Diyos, na dapat nila isalang-alang, pero dahil sa kanilang ugaling hayop, hayop din yung kanilang ipapakita sa iyo. Sige, tuloy. Kaawa-awa sila, laki-lalo at nasapit nila sapagkat sumunod sila sa Kaawa-awa ang magiging kasasapitan nila. Sige. sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Tulad ni Balaam, hindi sila nagatubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. Naging magsik sila tulad ni Korah, kaya sila'y namatay tulad niya. Praise God. 12. Napakalaking kailian at kasi ang puri ang sila'y makasama ninyo sa salang-salot pang magkakapatid. Wala silang iniintindi kundi ang kanilang sarili. Para silang mga ulap, tinatangay ng hangin, uling pinadala ng ulan. Mga punong kahoy na binunod ng matiugat at talagang patay na dahil hindi nagbunga kahit sa kapanahon. Anong ibig sabihin? Mga taong walang pakinabang. Ang iniisip lang lagi yung sarili nilang kasiyahan. Maraming ganito mga kapatid. Pero kung magsalita tungkol sa Diyos, ganun na lamang. Ganun na lamang ang kanilang pagsasalita pagdating sa Panginoon. Pero yung kanilang pag-uugali, hayop talaga. Para silang mga ulap na walang taglay na ulan. Para silang mga puno na wala pong makitang masarap na bunga. Ito ba'y mga ligtas? Ito ba'y mga ligtas? Iniligtas na sila ng ating Panginoon Diyos. Sabi po ng 2 Peter. Pakibasa po yung 2 Peter chapter 2 verse 18 hanggang 20. Tingnan mo na, pakitaas po sa 16 hanggang 20. Dahil dito, siya'y sinubatan ng kanyang asno na nasa... Ayan, yung binanggit si Balaam, ito rin po yung kwento ni Apostol Pedro. Kwento ni Judas, ito rin po yung mga taong ito ang tinutukoy ni Unang Pedro. Sige, tuloy. Ni Apostol Pedro. Asno na nagsalitang parang tao upang siya'y sawayin sa kanyang kabaluan. Ang katulad ng mga huwad, ang puro ito ay mga batis na walang tubig. Okay. Kay Judas, parang ulap na walang ulan. Dito naman, kay Apostol Pedro, parang batis na walang tubig. Sige, tuloy. At ulat, tinataboy ng malakas na hangin. O, ganun din. Ulap din, binabanggit. Nilaan na ng Diyos ang kadiliman para sa kanila.
Yung buhay nila ay nakalaan po sa kadiliman. Tingnan natin maya-maya kung anong katayuan nito mga kapatid. Sige, tuloy. Mayayabang sila kung magsalita. Mayayabang ang mga taong ito kung magsalita. Akala mo sila na lang yung nakakalam ng totoo. Ngunit wala namang kabuluhan ang sinasabi. Praise God. Ginagamit nila ang nasa ng laman upang maibalik sa kahalayan ang mga nagsisipala pa lamang tumago sa mga taong bumubuhay ng may kalikuan. Glory to God. 19. Pinapangako nila ang kalayaan. Nangangako ito ng kaligtasan. Nangangako ito ng kalayaan. Pero sila mismo ay hindi ligtas at hindi sila malaya. Sige. Sa nahihikayat nila, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan. Alipin mismo sila ng kanilang sariling kasamaan. Sapagkat ang tao ay alipin ng unang hindi niya kaya mapanagumpayan. Okay, alam nyo, sa buhay ng isang mananampalataya mga kapatid, lagi ko itong binabanggit sa inyo. Ang buhay mananampalataya ay para kang nakikipaglaban sa digmaan. Para kang lumalaban sa digmaan. May labanan dito mga kapatid. Kapag hindi ka marunong lumaban at kulang ka sa sangkap, kulang ka sa pagtitrain ng iyong sarili para gumamit ng sandata, hindi mo alam gamitin yung taming, hindi mo, kung sa ngayong panahon, hindi mo alam gamitin, hindi mo kayang paputukin yung baril na hawak-hawak mo, hindi mo kayang gamitin yung helmet mo, ibis na sa ulo mo ilagay mo sa paa. At lahat ng mga bagay na itinuturo sa iyo ay hindi mo ginagamit. Anong magiging kahinatnan? Ang sabi po mga kapatid, sa pagkituloy, Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga tao na kilala kay Yesu Cristo na Panginoon at Tagapagligtas. kumikilala ito sa ating Panginoon Yesu Cristo at nakaiwas na ito sa ano? Ano yung naiwas na sana sila nakaiwas? Sa kasamaan ng daigdig na ito. Ipinalaya na sila, hindi na sila alipin ng kasalanan. Pero anong nangyari? Anong nangyari? Ng Panginoon at Tagapagligtas, ngunit tumuli silang maaakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masawad pa sa dati. Praise God. Ito po ang magiging problema ng lahat kapag hindi natin naiingatan yung ating pagiging mga anak ng Diyos. Nakakilala ka na sa ating Panginoon Kristo, ibig sabihin pinalaya ka na, pero alipin ka pa rin ng sarili mong sarili mong kasiyahan ng iyong laman, yung dati mong ugali, lagi mong pinapairan, na lahat naman tayo ugaling hayop sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Pero nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon Kristo, tinuruan tayo kung paano tayo gumawa ng mabuti. Amen? Tinuruan tayo kung paano tayo lumakad ayon sa kanyang katwiran at sa kanyang kapatanan. Pero may mga taong hindi po ganito ang kanilang isipan. Patuloy na pinapairan yung kanilang ugali na sariling kasiyahan lamang ang kanilang hinahabol, na huwag naman sanang mangyari sa atin bilang magkakapatid sa loob ng iglesia nito. Na sana tayo matuto, may mga pagkakamali man tayo, may mga pagkukulang man tayo, pero alalahanin natin na lahat ng mga pagkakamali, lahat ng mga kasalanan, mayroon pong judgment na nakalaan ng Diyos sa lahat ng ayaw sumunod sa kanyang kalooban. Ngayon, kung panihiralin mo ang sarili mong kasiyahan, sarili mong gusto, na marami po tayong nagpapaalala lagi. Nakikita niyo mga kapatid, lahat ng tumatayo dito, lahat ng mga nag-testimony, nagpapatuto, humihikayat sa atin na baguhin ang ating takbo ng ating pamumuhay para po sa ikaluwalhati ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Na huwag siyang mapahiya sa uri ng buhay na ating pong tinatamasa ngayon. Na makita pa rin sa atin kung ano ang kanilingan ng mukha ng ating Panginoon Kristo. Bagamat nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pero mga paalala nga ito mga kapatid, huwag tayong padadala doon sa mga bugso ng ating mga damdamin, doon sa mga bagay na alam natin na hindi makakabuti sa atin, sapagkat may darating na paghatol ng ating Panginoon Diyos.
like the people before us. Katulad ng mga taong nauna na sa atin, na nagiging tampalasan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Alam, kilala niyo rin si Balaam, di ba? Sino si Balaam? Propeta po siya ng Diyos. Totoo siya propeta ng Diyos. Pero dahil sa pera, ibininta niya ang kanyang sarili. Anong nangyari kay Balaam? Pinarusahan ba siya ng Diyos? Yes. Si Cain, anak siya ng Diyos. Galing siya sa Diyos. Pero ang pinairan niya yung kanyang sariling ugali. Pero mo, sinabihan siya ng ating Panginoon, Cain, asan si Abel? Anong sagot niya sa Panginoon? Ha? Am I my brother's keeper? Nagbiro nga yung isa sa aking mga anak, tinanong yung kanyang kapatid, asan si ganito? Am I my sister's keeper? Anong gaya-gaya? Pero papasalamat ako na una yung aking mga anak kami. First time. Sana ako. Ako yung Panginoon na una sa aking maligo. Yung iba hindi na naliligo, mauna lang. Pero nakaka-inspire eh, di ba? Nakaka-inspire. At lalo sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya, kung makikita natin ang bawat isa sa atin, maramdaman natin yung pagsisikap ng bawat isa. Malaki ang impact nito sa atin, mga kapatid. Yung inspiration na hatid nila, malaking bagay po ito sa atin. Kasi tayong lahat na nandito ngayon, prone lagi tayo, lalo sa panahon natin ngayon, na talagang talabak ang kasamaan. Kaya sabi, tama yung sinasabi ni Brother Roger, walang ibang magtutulungan dito kundi tayo mga nakakilala sa Panginoong Diyos. Tayo nasa loob na iglesia. Amen. Sino mga asahan natin? Yung nasa labas? Wala tayong maasahan yan eh. Kung yung mga lingkod na Panginoon, nag-aasa na hayop eh. Diba? Ang maiingatan natin dito, yung mga sarili natin, yung mga kasama natin. Amen? Nakapagpapaalalahanan tayo. Kaya lahat ng may mga kaugnayan sa atin, minamahal natin. Amen? Kasi alam natin, kilala natin ang bawat isa sa atin. We are striving our best na isang araw matatanggap natin yung pagpapalang inilaan sa atin ng ating Panginoon. Remember the word of Jesus Christ, sabi niya, dala-dala ko na ang aking gantimpala. Darating na ako, darating na siya. Hindi magtatagal mangyari ang lahat ng bagay according to the promise of God. At hindi lang siya basta-basta ang Panginoon Jesucristo na nagiging laman. Hindi lang siya basta-basta ang Panginoon na nagiging tao. Sabi po ni Judas, siya yung the only potentate, siya the only sovereign. Pag ginamit mo yung salitang sovereign, walang makakapantay sa kanya. Kaya nga sabi po ng Apostol Pablo, isang araw ihahayag ng Diyos kung sino talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming hindi kumikilalang ganyan sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, hanggang sa ngayon. Kaya nga si Judas, yung kapatid mismo sa laman natin Panginoong Jesucristo, nagpapakilala sa kanya. He is the only God, sabi niya sa ibang salin. He is the only Lord. He is the only Master. He is Jesus Christ. Ngayon, ipagkilala ng Panginoon Diyos siya pagdating ng panahon. Sige, pakipasa. Iniuutos ko sa inyo sa pangalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat. Amen. At sa harap ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting pagkatoo kay Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan na inuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Okay, sundin mo ang inuutos sa iyo ng may buong katapatan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Sa kanyang pagbabalik kasi, ito na yung kanyang pagiging kapahayagan. Makikilala na siya kung sino talaga siya sa kanyang muling pagbabalik. Sino ba talaga siya? Sige, tuloy. Siya'y darating sa panahong tinakda na mapagpala at makapangyarihang Diyos. Okay. Hari ng mga hari Siya yung hari ng mga hari. at Panginoon ng mga Panginoon.
Siya yung Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan. Siya lamang ang walang kamatayan. Na wala bang kamatayan ng ating Panginoon Kristo? Namatay siya, di ba? Pero sa kanyang pagbabalik, siya lamang yung Diyos, makikilala na siya yung Diyos na walang kamatayan. Sige, sa ano pa? At nananatili sa liwanag. Siya lamang yung Diyos na nanatili sa liwanag. Walang tao nakakita o makakakita. Siya lamang yung Diyos na walang tao talagang nakakita sa Kanya magpakailan-kailan pa man. Tama ba yung description ng Biblia, mga kapatid? Kaya yung kapayagan kanina, kung bakit ko, hanggang doon na lang. Kung bakit ko binanggit yung transfiguration ng ating Panginoon Kristo sa bundok, doon ipinapakita ng ating Panginoon kung sino talaga siya. Hindi siya basta-basta tao lang. Hindi siya basta-basta kapatid lang ni Judas o nila James. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na siya yung liwanag. Siya yung liwanag sa lahat, mga kapatid. Siya yung kausap ni Moses. Siya yung kausap ni Elijah. Siya yung kausap ng lahat ng mga patriarkas. Sa ngayon, pinagtalunan niya hanggang ngayon, mga kapatid, kung sino talaga ang ating Panginoon Kristo. Kaya doon sa 9:6 pa lang sa Isaiah, isang araw makikilala natin siya. He is the everlasting Father. Pero ngayon ba ipinapangaral siya na siya yung everlasting Father? Hindi! Kasi darating pa lang yung panahon na yon. Mangyayari pa lang. Ang ipapangaral natin na siya yung tagapagligtas, siya yung tanging pag-asa nating lahat. Pero pagdating sa pagiging Diyos, makikilala natin siya kung sino talaga siya pagdating ng panahon sa kanyang muling pagparito. Kaya ngayon pa lang pinapatikim na, pero hindi lahat ng tao naniniwala niyan. Kaya lahat ng hindi naniwala niyan, sabi po ni Judas, para silang mga ulap na walang dalang ulan. Kay Apostol Pedro, para silang batis na walang tubig. Sila'y mga taong naligtas na sana nung makilala nila ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Pero kapag sila'y nahulog muli sa kanilang mga masasamang gawa at naging alipin dito, ang sabi po ni Apostol Pedro, mas masahol pa sila kaysa dati. Magiging worse pa ang kanilang magiging kalagayan kaysa dati. Kaya lalahanin natin, mga kapatid, darating ang araw, pagsisihan ng lahat ng tao, pero ang pagsisisi, nahuli na ang lahat. Ang sabi nga ng Revelation, sa halip na magsisi para magbago, hindi po ganun. Lalo silang magiging masama. Pagdating ng hatol ng ating Panginoon, imbis na wala na kasing pagkakataon eh. Pagdating ng hatol ng ating Panginoon, wala na pong panahon para magsisi. Pero ngayon, habang tayo nandito pa ngayon, mga kapatid, habang tayo ay nandito pa sa mundong ito, buhay tayo humihinga. Ano man yung ating mga pagkukulang, ano man yung ating mga pagkakamali, it's about time for us to pagsisihan kung ano man yung ating mga maling nagagawa. At tulungan natin ang ating mga sarili na ilapit natin sa Panginoon Diyos yung ating mga buhay para tuluyang mabago kung anong dapat mabago dito. Habang tayo po ay nandito, habang tayo may pagkakataon pa na ayusin yung ating mga sarili. Ito yung paalala po ni Apostol, ni Judas. Habang may pagkakataon pa tayo na pagsisihan ang lahat, gawin na natin ngayon kung ano man yung ating mga pagkukulang. Sapagkat darating ang hatol ng Panginoon, alalahanin nyo yung mga nagawa, yung nangyari sa mga nakaraan, pati anghel, kung anong nangyari kay Lucifer nung siya po ay nag-revolt o nagkundita sa langit. Anong nangyari sa kanya? Hindi na siya pinatawad ng ating Panginoon Diyos. Nag-aantay na lang po sila ng judgment ng ating Panginoon na kung saan lahat ng mga nagkasala ay parusahan ng Diyos. Ang parusa ay hindi po katulad ng parusang mayroon pong parol, katulad ng parusa dito sa lupa na mayroon pong pardon. Wala na po. Wala na pong hangganan. Alam niyo yung life sentence na
nahatol dito? Alam niyo kung ano ang ilang taon lang yan ang pagsisilbihan mo? 20 to 40 years. Pwede ka nang lumaya. Pero life sentence po ang hatol sa iyo. Ibig sabihin, meron pong duration. Pagdating mo ng 20 years, pwede ka nang mag-apply ng pardon. Pwede ka nang mag-apply ng parol. Pero huwag niyong hangaring makulong. Huwag niyong hangaring makulong. Ngayon sa Diyos, pag humatol ang ating Panginoon, pag yun ang hatol sa iyo, walang hanggang hatol na po yan. Kaya sabi ni Daniel, pag nabuhay na ang lahat, mabuhay na maguli, merong pupunta sa walang hanggang kaparusahan at merong pupunta sa walang hanggang buhay. Ngayon, habang tayo nandito mga kapatid, kaya nga we are, sabi nga, nasa ilalim pa tayo ng grasya, biyaya ng ating Panginoon Diyos. May pagkakataon pa tayo na ayusin yung ating mga sarili habang tayo naghihintay sa judgment ng ating Panginoon. Para hindi tayo mahulog sa paghatol doon sa walang hanggang kaparusahan ng binabanggit ko ng Diyos. Kaya sabi ni Jude, anong dapat nating gawin? 17. Maraming ganyan. Sige, pakituloy mo nga. Pakituloy nga natin hanggang 16 ang pagpapasya. Sila yung mga alon sa dagat na ang pula ay ang kanilang mga gawang kahiyakya. Mga ligaw na bituin na nakaraan sa kaliliman magpakailanman. Sila. Tungkol din sa kanila kahayag ni Eno, nakabilang sa ikapitong salinlahan mula. Tuloy mo na sa 16. Nabasa na natin yung kanina kasi. Sige, 16 na. Ang mga taong ito ay walang kasiyahan, mapamintas, alipin ang kanilang. Walang kasiyahan. Nabanggit kanina yung contentment mga kapatid. Sa mundong ito, ang contentment ko ay is not enough. Tama yun. Tama yung ano na yun. Yung kakontentuhan, wala po sa lingwahe ng mundong ito mga kapatid. Pero sa mga anak ng Diyos, we are told to be content. Tayo po ay tinuruan para makontento. Ano mang meron tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat mas mahalaga yung paparating sa ating biyaya. Na kahit yung pinakamayaman dito, yung kaya habang nanonood ako nung nila Kramer, ng mga asawa nila Cheska, sabi ko mas maganda yung aming pupuntahan dyan. Parang bagamat Kristiyano to, pero parang nakakahiya na mamuhay ng gano'n. Kahit siguro ako may maraming gano'ng pera mga kapatid, na kaya ko magpatayo ng gano'ng kagandang bahay. Hindi na ako magpapatayo na lang ako ng kubo-kubo kung sakali, kung ako Hindi ko hawak yung buhay ng aking mga anak. Hindi ko rin hawak yung buhay niyo kung anong gusto niyo sa buhay niyo. Pero kung sa akin, bibili na lang ako ng lupang malagay, magpatayo ako ng kubo-kubo dyan, papatirahin ko na yung mga taong gustong tumira dyan. Para lahat makinabang. Kaysa, kayo may kinabang, anak mo, dalawang anak mo, tatlong anak mo, nagbubuhay hari. Tapos sabihin mo, papunta ka sa langit, napakaswerte mo naman, langit na yung pinupuna. Nagiging buhay mo dito, tapos pupunta ka pa ng langit. Tapos walang pinatao, hindi pinamahagi yun. Praise God. Mahirap magbuhay sa mundong ito ng totoong pamumuhay Kristiyano. Kaya yung sinasabi dito mga kapatid na talagang bihira yung nakakaalam talaga sa katotohanan. At sana tayong mga nasa iglesia ito talagang makapakita natin yung kahalagahan ng grasyang ito na tinanggap natin. Para kung tayo man ay pinagpapala ng Panginoon, so who knows, isang araw, isa sa atin dito magiging bilyonaryo. Sana huwag kayong magiging bilyonaryo lang para sa sarili niyong mga kasiyahan. Maging bilyonaryo kayo sa pagtulong sa inyong mga kapwa, which marami pong makapagpasalamat sa Diyos. Maibalik nila sa Diyos lahat ng pasasalamat. At tulungan nawa tayo ng Panginoon Diyos mga kapatid. Madaling magsalita Amen? Madaling magsalita. Pwede ako pagdating, halimbawa, yumaman ako, nagkaroon ako ng 1 trillion. Baka ipamulsa ko na lang, hindi ko na ipamigay sa inyo mga kapatid. Pagbago na yung aking, huwag naman sana mangyari. Huwag naman sana ipahintulot ng Panginoon. Pero masarap tumulong sa ating kapwa. Masarap magiging lingkod ng Panginoon Diyos. Masarap magiging totoong Kristiyano. Amen? Alam niyo si Pedro, tsaka si Pablo, sabi ni Pablo kay Pedro, alam mo Pedro,
Nanghihikayat ka na maging Kristiyano yung iba? Tapos ikaw mismo, na Kristiyano ka na hindi ka matutong mamuhay bilang isang Kristiyano? Hikayatin mo yung iba na mamuhay Kristiyano samantalang ikaw mismo ay hindi marunong mamuhay bilang isang Kristiyano. May nakakahiya naman. Amen? Kaya maraming ganon. Pati si Pedro nagiging biktima ng ganong uri ng pagkukunwari. Pero anong sabi ni Pedro? Pakinggan niyo si Apostol Pablo, tama naman yung kanyang mga sinasabi. Mahirap lang intindihin kung sumaman liko yung kanilang mga isipan, pero tama yung kanyang mga ipinapangaral. Pero kung ordinaryo sana siguro, kung sa panahon ngayon, kung walang Espiritu ng Diyos si Pedro, tapos pagsalitaan mo ng ganon, mga sabihin ni Pedro, "Apa Brad, nauna ako sa iyo." Di ba? Hindi mo alam kung ano pinagdaanan ko bilang lingkod ng ni Jesucristo. Baka nag-away-away na kasi walang gustong magpatalo. Amen? Pero iba yung mga lingkod ng Panginoon Diyos, handang magparaya, handang magpasakop, sapagkat mayroong sumasakop sa atin lahat, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ay isang araw mahayag sa siya kung sino talaga siya. And I do hope, and I pray, kagaya po ng sinasabi dito, sabi dito, "Pray, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit." Manalangin kayo sa tulong at habag ng Espiritu Santo ng Diyos. Iba naman yung dating ng iba dito. Pag sinabi praying in the Holy Spirit, kung ano naman sinasabing halambra, kung ano wala na. Ang ibig sabihin, sa tulong ng banal na Espiritu Santo ng Panginoon, manalangin tayo ng tama. Mag-isip tayo ng tama. Ilapit natin sa Diyos ang ating masarili ng tama sapagkat darating ang hatol ng Panginoon at ang lahat ng wala sa ilalim ng kanyang pamamahala at sinusunod yung kanilang sariling gusto ng kanilang mga laman ay makakatanggap talaga ng hatol. At ang hatol ng Panginoon Diyos ay hindi po kanais-nais. Yung hatol na parusa na wala pong hangganan ay hindi po kanais-nais sa buhay ng isang tao. Kaya maraming salamat po. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng iyong iglesia sa dakong ito. Tulungan mo kami, Ama. Huwag mo kaming pababayaan. Gawin mong malinaw lagi ang aming mga kaisipan. Makapag-isip kami kung ano yung tama. Makaiwas din kami kung ano yung mga kamalian, Panginoon.